Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang wounded in action na sundalo at 2 pulis ginawaran ng medalya. Ilang social media influencers at vloggers inisyuhan ng show cause orders sa pag-absent sa House hearing. Petition for certiorari inihain sa Korte Suprema laban sa House Tri-Committee. 2 drug den sa Surigao Sur sinalakay ng PIDEA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, pinarangalan ng 1,001st Infantry Brigade ng Philippine Army at Davao del Norte Police Provincial Office ang wounded in action na isang sundalo at 2 pulis matapos ang joint police military operations laban sa 3 notorious criminals sa Tagum City, Kamakailan. Mismong sila Brigade Commander Brigadier General Felix Ronnie Babak at Police Colonel Alexander Serrano Jr. ang nag-abot ng Wounded Personnel Medals at Military Commendation Medals kay Staff Sergeant Ivan Burse ng 60th Infantry Battalion at kina Police Staff Sergeant Evan Tapayan at Police Corporal Jason Baliad ng Special Weapons and Tactics o SWAT Unit ng Davao del Norte Provincial Police Office. Binigyang diin ng 2 opisyal na ang katapangan at sakripisyo ng wounded personnel na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa bayan. Matatanda ang mag-aabot lamang noon ng mga sundalo at kapulisan ng arrest warrants laban kina Norman Sakin at Rosendel Arcelias Cañete para sa kasong double murder sa Camellia Trails Subdivision sa Barangay Visayan Village, Tagum City. Ngunit nanlaban umano ang mga ito dahilan upang magkaputukan ang 2 panig na ikinamatay ng 2 suspect at isa pa nilang kasamahan sa hiwalay na operasyon. Naglabas ng show cause orders ang House Tri-Committee laban sa resource persons na hindi sumipot sa unang pagdinig ng mga komite tungkol sa pagpapakalat ng fake news at disinformation online. 3 lamang sa 41 na inimbitahang social media personalities ang dumalo sa House probe kahapon. Mayorya sa mga ito ay nagpadala lamang ng excuse letters. Kabilang sa mga inisyuhan ng show cause orders, sina dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Mark Lopez at Crisette Chu. Sa nasabing hearing, idinaing ng mga mambabatas ang kanilang personal na sama ng loob laban sa social media personalities at fake news na ikinakalat umano ng mga ito laban sa kanila. Sa halip na dumalo sa pagdinig, naghain ng petition for certiorari and inhibition sa Korte Suprema kahapon ang ilang social media influencers, abogado at political vloggers laban sa House Tri-Committee. Hiling ng mga petitioner ang pagharap ng korte sa umano'y pagbabanta sa kanilang freedom of speech. Sinalakay sa magkahiwalay na operasyon ng mga otoridad ang 2 drug den sa Surigao del Sur, Kamakailan na nagresulta sa pagkakaaresto ng hindi bababa sa 5 suspect. Unang sinalakay ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Regional Office 13, katuwang ang mga lokal na polis ang isang drug den sa Purok 1 Dampingan, Barangay Tabon, Bislig City. Kumpiskado rito ang 7.2 grams ng suspected shabu at iba pang drug paraphernalia. Habang ang isang operasyon naman ay ikinasa sa Barangay Linintian, Cantilan, Surigao del Sur na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 8 gramo ng shabu at pagkakahuli sa 4 na umano'y durugista. Nakaharap ang mga nahuling suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.